Nagdeklara ng State of National Energy Emergency si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa epekto ng gulo sa Middle East. Bago pa man ang deklarasyon, ginita ng ilang senador na may krisis na sa langis at kailangan ng agarang aksyon ng gobyerno. Kaugnay mga panayam natin si Senador Bam Aquino. May tatlong lugar na kailangan nating alagaan, no? Yung palengke, yung ospital at yung paaralan. Unang-una yung palengke. Sa tulong natin sa mga magsasaka at mangingisda at tulong sa mga nagbebenta sa palengke, siguraduhin natin na hindi tataas yung presyo para sa karaniwang mamamayan. Yung ospital at yung paaralan, siguraduhin nating bukas at tuloy-tuloy yung serbisyo, suporta sa mga nurse, mga doktor, mga hospital workers sa ating government hospitals, at syempre yung paaralan. Huwag tayong papayag na magsara ulit yung ating mga paaralan gaya nung nangyari sa pandemya. Noong nagsara yung mga paaralan sa pandemya, nakita natin yung epekto, yung educational crisis natin ngayon. So siguraduhin nating bukas ang ospital at paaralan. Kung magtagal itong problemang ito, kailangan priority yan. At yung palengke, siguraduhin nating may suporta sa mga magsasaka at mangingisda at nagtitinda para manatiling mababa ang presyo ng bilihin. Bilang chairman ng Senate Committee on Science and Technology, may mga inisyatibo na ba na mag-develop na tayo ng alternatibong pagkukunan ng langis ang ating bansa? Opo, actually, napag-uusapan po yan kahapon rin, no? At nung nag-present kayong DOE, merong short-term, mid-term at long-term solution. Kasama po yan sa mga long-term solution. Kasi sa totoo lang, yung pagtayo ng mga renewable energy, mga planta, ilang taon pa yan, no? Bago matayo. Pero sa short-term, ang mahalaga, meron tayong supply ng langis at ng diesel tsaka ng gasolina. Kasi yan, kung mawalan tayo ng supply, titigil yung ekonomiya natin, maraming mawawalan ng trabaho. Hindi lang yung transport worker, no? Kahit yung mga pangkaraniwang nagtatrabaho, mahihirapan din sila. Lahat tayo mahihirapan. So, ang pangunahing mungkahi namin sa DOE, siguraduhin may supply ng diesel at gasolina. Kahapon rin Igan, no, nabanggit ko rin yung APSA or ASEAN Petroleum Security Initiative, no, na kung saan yung mga ASEAN countries na oil producing ay dahil meron tayong kasunduan sa kanila, obligado rin silang tumulong at magbenta ng langis sa atin, no? So, nabanggit ko rin ito at sumang-ayon rin si Secretary Lazaro ng DFA na tama nga, ngayon na tayo ang chair ng ASEAN, pag-usapan na rin itong ASEAN Petroleum Security Initiative para masigurado yung supply natin.